Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. 5th Infantry Division nangakong tatapusin ang insurhensiya sa Hilagang Luzon bago matapos ang taon. 10 miyembro ng komunistang grupo patay sa engkwentro sa Nueva Ecija. Yan at iba pang mga balita dito lamang sa Amyanan Media Channel. Ipinangako ni Brigadier General Gulliver Sinieres, ang bagong commander ng 5th Infantry Division, na kanyang tututukan ang pagtatapos sa insurhensiya sa Hilagang Luzon bago matapos ang taong 2024. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Miko Agonoy. Sa kanyang pag-upo bilang ika-33 commander ng 5th Infantry Star Division, tiniyak ni Brigadier General Gulliver Sinieres ang kanyang pangakong tatapusin ang mahigit 5 dekadang suliranin sa insurhensiya sa Hilagang Luzon bago matapos ang 2024. Sa natitirang 6 na buwan sa taong ito, layunin ni Brigadier General Sinieres na ipagpatuloy ang maganda at epektibong sinimulan ng kanyang pinalitang si Major General Audrey Pasha. Nakatuon ngayon si Brigadier General Sinieres na paigtingin ang pagsisikap na hikayating sumuko at magbalik loob ang mga natitirang kasapi ng Cagayan Regional Committee at Ilocos Cordillera Regional Committee ng Communist Party of the Philippines. Minamaksima sa ngayon ng 5th ID ang lahat ng pamamaraan bilang bahagi ng patuloy na kampanya kontra insurhensiya. Binigyan diin ni Brigadier General Sinieres ang pangangailangan ng perceptual shift sa hanay ng Star Troopers. Ayon pa sa General, mahalagang pagtuunan ng pansin ng 5th ID ang internal security kasabay ng kahandang pagyakap sa kanilang papel sa pagtatanggol sa teritoryo alinsunod sa ipinag-uutos ng 1987 Philippine Constitution. Ayon sa 5th ID Commander, ipinagkatiwala sa kanila ang pangangalaga sa seguridad at soberanya ng bansa, kaya ang tungkuling ito ang pangunahin nilang prioridad. Binigyan din pa ni Brigadier General Sinieres na makakamtan lamang ang ganap na tagumpay sa pamamagitan ng nagkakaisang kilos ng mga disiplinadong Star Troopers kasama ang solidong dedikasyon sa kanilang sinumpang tungkulin na pinalalakas ng maigting na suporta ng taong bayan na nananabik sa tunay na pangmatagalang kapayapaan at pangkahalatang kaunlaran. Para sa Amyanan Reports mula dito sa Gamu Isabela, Miko Agonoy nagulat para sa balitang pangkapayapaan at pangkaunlaran. Patay ang 10 miyembro ng komunistang teroristang grupo matapos ang engkwentro laban sa militar sa Nueva Ecija. Kanilang mga armas na-recover din. Ang buong detalye sa report ni Jomari Vallejos. 10 miyembro ng komunistang teroristang grupo ang nasawi sa engkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 84th Infantry Victorious Battalion ng 7th Infantry Cavalry Division at miyembro ng Komiteng Rehiyong Gitnang Luzon sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija nitong nakaraang June 26. Kabilang sa mga nasawi ang 3 top-ranking officials, 3 kababaihan at 4 na iba pang miyembro. Kinilala ang mga nasawi na sina Hilario Guilleo alias Berting, Acting Secretary ng KRGL at Commander ng Regional Operational Command, Harold Sarenas Menyosa alias Luzon, Commander ng Platoon Silangang Gitnang Luzon, Pipito Trinidad Bautista alias Dylan, Team Leader ng Squad Tercera, Platoon Silangang Gitnang Luzon. Ang ilan pa sa mga nasawi ay sina Reynan Mendoza alias Mel at Archie Ancheta alias Joel, Andre De La Cruz alias Lay o Rowen Olonti, Political Instructor ng Platoon Silangang Gitnang Luzon, at Azaze Galang alias Cha. Patuloy namang inaalam ang pagkakakilanlan ng 3 iba pang casualty. Samantala, na-recover ng government troops sa encounter site ang 10 high-powered firearms, isang low-powered firearm, subversive documents at mga personal na kagamitan ng mga miyembro ng CTG. Batid na ang nangyaring engkwentro ay bunga ng hot pursuit operation ng 84th IB para matugis ang rebelding grupo na namataan at nagdulot ng takot sa mga residente ng Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda noong Hunyo 20. Masugid na sinuyod ng unit ang kabundukan ng Aurora, Nueva Vizcaya hanggang Nueva Ecija upang matunton ang rebelding grupo. Nagpatid naman ng pakikiramay ang Caugnay Division sa pamumuno ni Major General Andrew Costello sa mga naulilang pamilya ng nasabing rebelde. Bukas palad ng pamahalaan upang tanggapin at tulungan ang mga nalabing miyembro ng CTG at mga supporters na nais magbalik loob sa gobyerno at bigyan ng tulong na makabalik sa kalanormal na pamumuhay na malayo sa impluwensya ng armadong pakikibaka. Mula dito sa 7th Infantry Caugnay Division, para sa Amyanan Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang balita. Ako si Jun Reposa. At ako
Ako naman si Divina Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Tabi ka sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.